Ang bakasyon. Tahimik ang baryo ng San Gregorio. Dito nagpasyang magbakasyon sina Mara at Ellie, magkaibigan mula Maynila, upang makalayo sa ingay ng syudad. Isang hapon may narinig silang kwento mula sa isang matandang tindera sa palengke. Huwag kayong papasok sa kuweba ng alingawngaw. May nakatira roon na hindi dapat gambalain, babala nito. Pero dala ng kabataan at kuryosidad, hindi nila ito pinansin. Kinabukasan nagtungo sila sa kuweba. Ang hangin sa loob ay malamig at mabigat, tila may humihinga sa dilim. Sa pinakaloob, may nakita silang kakaibang estatwa na gawa sa bato. Mukha itong nakangiti, ngunit ang mga mata ay tila buhay. Ang creepy pero ang ganda. Souvenir natin to ni Ellie. Sabay inangat ang maliit na estatwa at inilagay sa bag. Pag-uwi, napansin nilang sumasabay ang mahihinang bulong sa bawat hakbang nila. Kinagabihan, hindi makatulog si Mara. Parang may naglalakad sa labas ng kwarto niya. May tunog ng kuko na kumakaluskos sa dingding. Si Ellie naman, nakapanaginip na may nilalang na nakatayo sa tabi ng kama niya. Nakangiti gaya ng estatwa. Kinabukasan, nagpasya silang isauli ang bato sa kuweba. Ngunit habang papunta sila, napansin nilang mas mabigat ang bag at may amoy na parang nabubulok. Nang buksan nila ito, wala na ang estatwa. Puro dugo at buhok na lamang ang laman. Doon nagsimula ang bangungot. Sa gitna ng kagubatan, biglang tumigil si Ellie at napasigaw. May humila sa kanya, papasok sa anino ng mga puno. Nawala siya sa paningin ni Mara. Sa takot tumakbo si Mara, pero sa bawat liko ay parang bumabalik siya sa parehong lugar. Sa huling pag-ikot niya, nakita niyang nakatayo si Ellie, pero baluktot ang katawan at wala ng mga mata. Bago siya makasigaw, may malamig na kamay na tumakip sa kanyang bibig mula sa likuran. Huling narinig niya ay ang pabulong na tinig. Salamat sa pasalubong. Kinabukasan, natagpuan na lang ang kanilang mga katawan sa gilid. Nang kagubatan magkahawak kamay, ngunit ang mga mukha ay nakangiti ng labis, parang estatwa.